Patay ang isang konsehal sa Pangasinan matapos tambangan ng mga hindi pa nagkikilalang lalaki. Naaresto ang isa sa mga suspect habang ang iba ay patuloy pa ring pinaghahanap. Umaaksyon si Jenny Dongon. Kakalabas lamang ng simbahan noong linggo ni Santo Tomas Pangasinan Councilor Benjamin Oculdo Jr. nang biglang pagbabarilin ng 4 na lalaki. Sa investigasyon ng Santo Tomas PNP, armado ang mga sospek ng matataas na kalibre ng baril. Hindi rin sila nakilala dahil sa kanilang takip sa mukha. Agad ding nakatakas ang 3 sa mga sospek na lulan ng isang kotse. Habang isa sa kanila naiwan at naaresto ng mga pulis. Kinilala ang nahuli na si Nestor Vidal. Sinubukan pa raw ni Vidal na makipagbarilan sa mga pulis. May isa rin nung pulis doon, ma'am, na nakasibilyan, ma'am, na nataon naman po na papauwi na po siya, ma'am. At nasabi niya po, ma'am, na yung isang gunman na naiwan nung tumakbong sasakyan, ma'am, is nagtatago, ma'am, sa may halamanan, ma'am. Nagbarilan po sila, ma'am. Tapos ito pong suspect, ma'am, is nadaklisan po yung kanyang leeg. Hindi naman itinanggi ng suspect ang krimen. Pero pumutok din po ako. Hindi ko alam, sir, napasama lang ako dyan, ma'am. Kasi nagtatrabaho ako dyan. Nakilala ko sila dyan. Napasama lang po ako, ma'am. Sino utos sa inyo, sir? Ayaw po nila sabihin, ma'am, eh. Basta sumama lang daw po ako. Pero giit niya, hindi niya alam na konsehal pala ang kanilang papatayin. Tanging alias Muslim, Arnold at Peter lang ang nabanggit na kasama niya. Na-recover naman sa San Miguel Tarlac ang ginawang getaway vehicle ng mga sospek matapos nila itong iwan. Hawak na rin ng mga otoridad ang lalaking nagpaupa ng kotse na si Robert Hizon. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng Santo Tomas PNP at paghahanap sa mga nakatakas na sospek. Humingi po sila ng threat assessment dati dito nung araw, ma'am. Dahil nga tumatakbo siya ng vice mayor, ma'am. Tapos yung isang kasama niyo nung last August, ma'am, is may nangyari rin ng insidente, ma'am. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5.